Ang atin pong text ngayon pong umaga is found in Joshua chapter 6 po. Uh, Joshua chapter 6 verse number 1 hanggang 27. Basahin ko lang po ng madalian. Joshua 6:1. Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none come in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given unto thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. That shalt thou do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets and ram's horns, and the 7 days ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when they hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. Okay. In verse number 6, and Joshua the son of Nun called the priests and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. And he said, The people passed on and compassed the city, and let him that is armed passed on before the ark of the Lord. Jump po tayo doon sa verse doon po sa last verse, sa verse 27. Sabi po doon sa verse 27, So the Lord was with Joshua, and his fame was noised throughout all the country. Okay, so purihin po ang sa pagbabasa po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. So ito po ay pangyayari po na this is the first place, this is the first kingdom where the Israelites through the leadership of Joshua have to conquer. At nakita po natin kapag nabasa niyo po yung chapter 6 ng Joshua ay doon po yung detalye kung paano po nila i-invade, paano po nila sasakupin ang kingdom. So, sa umaga pong ito, mayroon pong 3 bagay na nais ko pong ibahagi po sa inyo. Ayon po sa mga talatang ito, and these are the 3 things. Number 1, as we claim the promise. Number 1, the promise of victory. Number 2, the plan for victory. And number 3, the pronouncement of victory. So, unahin po natin the promise of victory. Yung pangako po ng tagumpay. Binanggit po doon sa verse number 2, sabi po doon, maliwanag po yung pangako ng Diyos doon sa verse number 2. Ano? And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. Binigay ko na sa iyong mga kamay. Pero hindi pa po ito nangyayari yung actual na digmaan po, no? But the promise of God is already there. I have given. So binigay ko na ito sa iyong mga kamay. And that is the promise of victory. Pangako po ng Diyos. Kung matatandaan niyo po sa Luke chapter 14 verse 31 and verse 32, sabi, sino sa inyo ang hari na makikipagdigma na ang kanyang hawak na sundalo ay 10,000 lamang, samantalang ang kalaban niya ay laksa-laksa. Diba? Di ka ba mag-isip muna na makipagkasundo na lang, baka ikaw ay matalo kasi napaka-kaunti ang puwersa mo? Pero sa atin po, as a believers, as a Christians, sabi ng Bible, we are more than conqueror. And remember, our Lord Jesus Christ is the King of Kings. Hari ng mga hari po. Sino po ang pwede pong lumaban sa ating Panginoon? Sino po ang makakagapi sa puwersa at kapangyarihan ng Diyos? Kaya po, kapag ang Diyos po ay nag-declare ng isang pangako sa buhay natin as a Christian, we have and we must to claim that promise. Kagaya po ng ipinangako ng Panginoon sa mga Israelita sa pangunguna po ni Joshua. Nakita po natin na sila po ay nagtagumpay. Ganon din po sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. There are times that we face trials and circumstances in our life, but the very fact that we have the Word of God, we have His promise,
ay napakahalaga po na makita natin ang salita ng Diyos that we have to claim those promises. Diba sabi sa Jeremiah chapter 3 verse 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Yun po yung pangako ng Panginoon. He guaranteed us, okay, yung tunay na kasagutan po sa ating mga suliranin. And that is victory. That we have to claim. And that is the promise of God. Diba? Sa atin pong buhay, kapag may hilingan natin ng mga bagay na kailangan natin, o humingi tayo ng assistance, ng tulong sa kanila, and they made a promise to us. Yun po yung kasabihan natin na ang pagtao nangako, madaling mapako. Pero tandaan po natin, kapag Diyos ang nangako, ay tiyak na gagawin po ng Panginoon yon. Hindi po pwedeng magbago ang kondisyon ng Panginoon. Hindi po pwedeng magbago ang pangako ng Diyos. Why? Because He is an omnipotent God. He can do everything, anything. For God, nothing is impossible. Kaya dito pa lamang po makikita na natin yung pangako ng Diyos in the life of Joshua and the Israelites, na talaga pong may pangako na ng pagtatagumpay. Okay? Di ba sabi po ng Panginoon, "Be of good cheer. I have overcome the world." Napagtagumpay na ng Panginoon ng mundong ito. So, if God be for us, sabi nga po ng Bible, if God be for us, who can be against us? Sino ang magiging katunggali natin? Sino ang magiging kalaban natin kapag kakampi natin ng Panginoon? So, tandaan po natin that God, when He made a promise, when He make a promise, He will do it. He can do it. Dahil po, siya po ay makapangyarihan sa lahat. Wag po nating pagdudahan. Wag po nating pagdalawang isipan ang pangako ng Diyos. Okay? Tiyak po na gagawin ng Diyos. Tiyak po na mangyayari po kapag sinabi ng Panginoon. And we have to claim that promise. Yung sinabi sa John chapter 14 verse 1 to 4, that God, the Lord Jesus Christ will prepare a place for us and He will come again. That is the promise of the Lord Jesus Christ. We have to claim that. Okay? Wag natin hong pagdudahan yun. Dahil pangako po ng Diyos yun. One day, bababa ang Panginoon mula sa langit at tayo po ay kunin. So there are times na talagang because of different situations, problems, and trials in our lives, yung bang katulad ni John, inutusan niya yung kanyang mga alagad habang siya nakakulong. Tanungin niya kung siya na nga talaga ang Misaya. Si John na yun, nagtanong. So there are times na talagang nagfa-fluctuate yung level of our faith. But we must realize that the Lord never fails. The Lord will never waive His promises sa atin po. So, number 1, the promise of victory. Number 2 po, the plan for victory. The plan for victory. Yung plano po ng pagtatagumpay. So, makikita po natin, simula po sa verse number 3, ang sabi po doon sa verse number 3, "And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once, thus shalt thou do 6 days." Okay? So, ano po yan? Tuloy-tuloy na po yan. Sinabi po ng Panginoon kung ano po yung magiging paraan, paano nila may conquer ang Jericho. So, may plano po. Okay? May plano po ang Panginoon. At para magtagumpay ang mga Israelita. Sabi nga po natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Kaya dinitalye po ng Panginoon. Okay?
specific, detailed po ang plano ng Panginoon paano po magtagumpay ang mga Israelita. So, if we apply this in our personal lives, mayroon din pong plano ang Diyos sa atin para lalong magtagumpay. Specific plan. So, we must be sensitive uh, to what is His plan or purpose in our life. Kaya kahit minsan po ay dumadaan tayo sa mga suliranin. Okay? Ako po ay isang linggong medyo masama pakiramdam. Simula po nung last Thursday, Friday, Saturday ko po nilalagnat, inuubo, may sipon. Siguro kung ako po ay nagpaswab to, sabihin na COVID na. Pero biyaya ng Panginoon. Malakas-lakas na po ako sa biyaya ng Panginoon. Yun po. Minsan, pagka meron tayong mga ganung karamdaman, reklamo ng tao, ano ba ito? Kala ko ba magiging maganda ang kalagayan ko kapag nagtiwala ako sa Panginoon? Tandaan po natin, hindi lahat ng panahon, tulad nakikita ninyo, kalmado yung ating background, yung dagat. Pero may panahon na mabangis po yan. Okay? Ganun din po ang buhay natin. Minsan ay may mabagyong bahagi ng buhay natin. But there are times, even in the midst of the storms, the plan of God still there. Kailangan po nating makita at masunod, magawa anong plano ng Panginoon. Your ways are not my ways, sabi ng Panginoon. Your thoughts are not my thoughts, sabi ng Panginoon. Kung gaano kababa ang lupa sa langit, kataas ang langit, kalayo ang langit sa lupa, ganun po ang kaisipan ng Diyos sa atin. Compared to our finite mind, okay, limited mind. Pero ang Diyos po, hindi po limitado. That's why, kung tayo lang din naman ay gagawin ang kalooban ng Diyos, we must stick to the plan of God. Even the plan of salvation. Diba? Marami na pong mga ngaral na nagbabago ng plan of salvation. Diba? But we believe, we as Baptists, will still stick to the plan of salvation that was in the Word of God. So, sabi nga po sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Okay? Within the steps of a good man are ordered by the Lord. Maganda po yun eh. Ang nagdidirect, kumbaga ang ating navigator ay ang Panginoon. Kumbaga ang ating ways ay ang Panginoon. Siya po yung nagigiya ng ating direction sa buhay. So, huwag nating alisin po yung bahagi ng Diyos sa ating buhay, yung plano niya sa ating buhay. Okay? Your will must be done, Lord, not mine will. Sabi nga, alala ko tuloy yung engineer na may pinost sa social media, engineer na graduate ng online engineering course, civil engineer. Nung mag-actual na siya gumawa ng project, ay kita mo yung project niya, ilang story building, kaya lamang ay liko-liko, parang letter S yung building niya. Yeah. So, yun daw ang epekto ng graduate ng online course. Meron din pong lumabas sa TV na yung mga nurses, doctors na kasama po sa online na platform of education ay although theoretically ay knowledgeable na po sila, pero nagdadalawang isip pa rin po sila na gawin actual na kaagad sa mga pasyente yung kanilang napag-aralan. Kailangan pa rin nila ng practical, yung talagang actual, pero mayroon pa rin monitoring ng mga professor nila, kasi iba pa rin yung alam mo yung theory sa application ay dapat na practice mo din. So, yun po, dapat stick ka doon sa kumbaga sa laman ng kurso. Ganun din po sa ating buhay. And we believe the Bible, as we have known, yung acronym ng Bible, basic instruction before leaving earth. So yun po yung pinaka-plano ng Diyos sa atin, yun po yung pinaka-manual ng buhay natin. So we must not neglect the Word of God in our life. So, una po, may pangako na po ang Diyos. I-claim natin yung pangako ng Diyos for victory.
Of course, that victory comes from His plan. Manggagaling po sa plano ng Diyos. Hindi yung plano mo, hindi yung gusto mo, hindi yung hindi yung idea mo ang masusunod. Kundi po, plano ng Diyos ang masusunod. Paano po natin ma-attain? Paano po natin mararanasan yung tunay na tagumpay sa buhay natin bilang Kristiyano kung hindi naman natin sinusunod yung plano ng Diyos? Hindi naman siya ang nasusunod. Di ba? Pinag-aaralan natin dati, yung bilog, sa isang bilog, mayroong upuan sa gitna, so dalawa lang ang pwedeng umupo doon. It's either ikaw ang uupo doon, o ang Panginoon ang uupo roon. So once na tayo na ang nakaupo doon sa sentro, wala na po. Hindi na po mangyari. Hindi na po magkakaroon ng katuparan yung plano ng Diyos sa ating buhay kasi ang umupo, tayo na po, hindi na ang Panginoon. So, we must be humble enough to recognize and to be submissive, okay, kung ano po yung plano ng Diyos sa ating buhay. Tulad po nila Joshua at sila po yung nagpasakop sa Panginoon. Maliwanag po sa kanila ang plano ng Diyos. So, they have to claim that promise of victory through His plan. Mayroong plano. Hindi po pwedeng baguhin yung plano. Minsan po, yung mga nagpapatayo ng mga building, papagawa sila ng plano, papipirma nila sa civil engineer, sa architect, paaprubahan nila sa munisipyo or city engineer's office. Pagka gumawa na po sila ng building, binabago po nila yung plano. Pagka nagka-problema yung building, iniimbestigahan ngayon ng engineer, doon nila malalaman, binago nila ang plano. Bakit? Kasi hindi yun yung hindi yan yung structural design na dapat masunod. Ganun din po sa ating buhay. Wag po nating baguhin yung plano ng Diyos. Wag po nating baguhin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Lastly, in verse 27, the pronouncement of victory. The pronouncement of victory. Okay? So, sabi po dun sa verse number 27, so the Lord was with Joshua, and his fame was noised throughout all the country. Okay? Talagang isiniwalat, talagang ibinalita po sa buong bansa yung tagumpay na ginawa ng Diyos kila Joshua. Okay? The victory, Joshua had been known for that kind of victory. And remember, gaano kakapal lang ang Jericho wall. But because of the plan of victory, it was instructed by God, they have conquered Jericho. And it was noised all throughout the country. Yun po yung maganda sa buhay ng Kristiyano. Kapag ikaw po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang magiging balita sa buong bayan yung klase ng pananampalataya mo, yung klase ng pagsunod mo sa Panginoon. Ditong nakalipas na Miss Universe beauty contest, hindi ko lang alam kung hindi ako nagkamali ng announcement noon si Steve Harvey. Hindi ko alam kung yun yung panahon ni Catriona Gray, Instead na Philippines ang binanggit ay yung ibang bansa. Pero ang totoong nanalo ay si Catriona Gray. Kung hindi ko magkakamali, yun po yung Etong nakaraan na yung bagong contestant natin, representative ng Philippines, nakalagay ng quote sa quotation sa social media, sabi Miss Universe Philippines pumasok sa top, nakalagay doon 2021. Hindi na malaman kung anong top siya, di ba? So, dismayado na kagad ng mga Pilipino kasi hindi man lang pumasok sa top 10. Di ba? Kumbaga ay pride ng mga Pilipino kapag ang ating mga representative hindi lang sa beauty contest kundi sa iba't ibang larangan ng paligsahan, sports. Kapag iwinagayway ang bandera ng mga Pilipino, di ba? Very proud po tayo. Ipinagmamalaki natin ang ating mga kababayan because of their victory. Karoon din po sa ating spiritual life. One day, God will announce yung tagumpay ng bawat Kristiyano sa atin. Babanggitin po niya sa atin.
sasabihin po niya, di ba? Sabi po roon, well done, thou good and faithful servant. Sabi ni Paul, I have fought a good fight. Okay. So, sa umaga pong ito, makita po natin ang mensahe na may pangako po ang Diyos that all we need to do is to claim that promise. Why? Because God has already promised that victory. And in order for us to claim that victory, we have to stick to the plan of victory. For victory. May plano po ang Diyos. And at the end of the day, God will announce or pronounce the word victory. Okay. Kaya sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 15, O death, where is thy sting? Okay. Death is swallowed up in victory. So, napagtagumpayan po ng Panginoon yung kamatayan. Eh sa atin po, ano man po ang ating pinagdadaanan, ano man po ang ating suliranin sa buhay, stick to the plan of God and claim that victory. And one day, babanggitin po ng Panginoon yung mga tagumpay natin sa ating buhay. Before we close this devotion, I just like to read some inputs here sa buhay po nila Joshua. Joshua and Israelites claimed the promise of God. Now he is telling us the same thing today. We are promised the access to God anytime we want it. Just call. Sabi mo, si Jeremiah 33 verse 3. All we need to do is ask. Humingi lang po sa Panginoon. God promises that no matter what, He won't change His mind. Hindi po babaguhin ng Diyos yung kanyang kaisipan, yung kanyang pangako sa atin. Okay? He promised to be our anchor, okay, and refuge when we need Him. Siya lamang po ang ating kanlungan. Siya po ang ating, sabi ko, kanlungan kapag may bagyo. And tayo po bilang mga Kristiyano, okay, we have access through the sacrifices of Jesus Christ on the cross of Calvary. Okay. So this morning, as we believe that God is the God of promise, claim it. Okay. Sa atin po mga pinagdadaan ng bagyo sa buhay, magtiwala lang po sa Panginoon. Kung meron man pong nakikinig ngayon, nanonood ngayon na hindi patiyak ang kaligtasan, the only means for you to claim that promise of God is by humbling yourself to God and accept that you're a sinner, repent from your sins, and receive Him in your life, in your heart, as your Lord and Savior. Yung sabi niya sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga if we confess Him as our Lord and Savior, He will save us. Liligtas po niya tayo. So, to my fellow Christians, brothers and sisters, fellow hopers, thank you for the time to be with you this morning. Happy Lord's Day po. At nawa po ay lalo po tayong pagpalain po ng Panginoon.